Sa sobrang kontrobersyal ng nobelang ito, ipinagbawal pa ng simbahan na basahin ito ng mga Pilipino noon. Pero nakarating pa rin ang librong ito sa atin at mula sa orihinal nitong bersyon na Espanyol ay nagawa pa itong isalin sa iba't ibang wika tulad ng German, English, French at Tagalog. Alam mo ba kung anong libro ito? Isinulat ito ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Magandang araw! Halika at samahan mo ko sa paglalakbay sa mundo ng Noli Me Tangere, ang pinaka-kontrobersyal na libro noong panahon ng mga Espanyol. Sa likod ng mga pahina ng nobelang ito, may mga mensaheng ipinahahayag na hindi gusto ng mga namumuno noon. Ano nga ba ang mga mensaheng ito? Tampok sa ating pag-uusapan ang kwento ni Crisostomo Ibarra kasama ang mga simbolismo na nakapaloob sa nobela. Bibigyan din natin ng pansin ang iba pang mahahalagang detalye sa librong ito, pati na rin ang modern version nito na Maria Clara at Ibarra. Handa ka na bang sumama sa paglalakbay sa mundo ng Noli? Halika na at simulan na natin. Simulan natin sa buod ng kwento. Ang Noli Me Tangere ay umiikot sa kwento ni Crisostomo Ibarra, anak ng mayamang negosyante na si Don Rafael Ibarra. Magsisimula ang kwento sa pagbabalik niya sa Pilipinas matapos ang 7 taon na pamamalagi sa Europa. Dito niya nalaman ang malagim na sinapit ng kanyang ama. Pero bago natin alamin ito, mahalaga na malaman mo na si Ibarra ay isang Indio at hindi mestizo na Espanyol o kalahating Espanyol, kalahating Filipino. Ano ang isang Indio? Ito ang tawag noon sa mga Pilipino. Mamaya, malalaman natin kung bakit. Pagbalik niya, nalaman ni Ibarra na ang kanyang ama na si Don Rafael ay namatay na at inilibing na rin. Hindi lamang basta sakit ang ikinamatay nito. Namatay siya dahil sa sobrang lungkot at hirap sa bilangguan. Ang masaklap pa, nalaman ni Ibarra na ang puntod ng kanyang ama ay pinatanggal at pinapalibing sa libingan ng mga inchik. Pero dahil sa malakas na ulan, naisipan ng sepulturero na ipaanod na lamang ito sa ilog. Galit na galit si Ibarra nang malaman ito dahil tinanggalan umano ng dignidad ang kanyang ama. Noon, isang malaking insulto ang mailibing sa libingan ng mga inchik dahil hindi sila nabinyagan na Katoliko. Hindi tanggap ang ibang relihiyon noon sa Pilipinas, kaya ganito ang kanilang pag-iisip. At galit din ang mga Espanyol sa mga Chinese noon dahil sa pagkakaiba nila ng kultura at dahil sa pagiging mayamang negosyante ng mga inchik. Nalaman ni Ibarra na si Padre Damaso pala ang may pakana ng lahat. Sa halip na maghiganti, itinuloy niya ang kanyang plano na magtayo ng paaralan. Pinapakita nito ang paniniwala ni Rizal na para maging malaya tayo mula sa mga Espanyol at malabanan ng mga praile, dapat muna nating malaman ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Sa tanghalian, pagkatapos mabasbasa ng kanyang paaralan, nagkita ulit si Ibarra at Padre Damaso. Nagbitaw na naman ng mga insulto ang pare na siyang nagpainit ng ulo ni Ibarra na halos saksakin niya na ang pare. Buti na lang at napigilan siya ni Maria Clara. Dahil dito, itinakwil ng simbahan si Ibarra at hindi na natuloy ang kasal nila ni Maria Clara. Pero dahil sa tulong ng Kapitan General, naabsuelto si Ibarra. Pero hindi pa dito natapos ang lahat. Dahil kay Padre Salvi, nakura ng San Diego na may gusto kay Maria Clara, inakusahan si Ibarra sa pagsalakay sa kwartel. Si Ibarra ay nakulong pero nakatakas dahil kay Elias. Unang dinaanan ni Ibarra si Maria Clara para makipag-usap at pagkatapos, tumakas sila ni Elias gamit ang bangka. Hinabol sila ng mga gwardya sibil at nabaril si Elias habang nakatakas Ibarra. Namatay si Elias sa gubat at si Ibarra naman ay nagtago para magpalakas. Sa paniniwalang patay na si Ibarra, nagdesisyon si Maria Clara na maging madre. Pero teka lang, hindi pa tapos ang kwento. Kung gusto mong malaman ang buong detalye ng Noli Me Tangere, kailangan mong malaman ang mga sumusunod. Una, isinulat ito ni Rizal para ipakita na hindi lang revolusyon ang solusyon sa ating paghihirap noon, kundi edukasyon din. Pangalawa, may nawawalang kabanata ang libro. Ito ay ang Kabanata 25 na dapat sana ay may pamagat na Elias at Salome. Dahil wala ng pera si Rizal noon,
Hindi niya ito nailagay, pero sa mga bagong kopya, kasama na ito. Pangatlo, makakabasa ka ng salitang erehe at pilibustero. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? Ang erehe ay ang taong ang paniniwala ay hindi ayon sa simbahan, at ang pilibustero naman ay ang taong naghihimagsik laban sa pamahalaan. Mabigat ang akusasyong ito noong panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pang-apat, totoo ang mga tulisanes. Matagal nang may mga grupo ng Indio na umaakyat sa mga bundok para labanan ang Spanish government. Pang-lima, bakit Indio ang tawag sa atin? Dahil ang salitang Pilipino ay nabuo lamang noong huling bahagi ng 1800s. Sa mga panahong ito, marami sa mga anak ng mayayaman na Indio ang nag-aral at unti-unting namumulat sa katotohanan, kaya nila nalikha ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Pang-anim, galit ang mga Espanyol sa mga Tsino. Takot sila na mas dumadami pa ang Tsino kaysa sa kanila sa Maynila. Pang-pito, ang mga lugar na binanggit sa nobela ay hango sa mga totoong lugar. Ang Kalye Anluage na ngayon ay Juan Luna Street ay totoo. Ang Anluage ay Tagalog ng karpentero dahil dati ay maraming karpentero sa kalye na ito. Totoo rin ang Kalye Sacrista kung saan ikinuwento ni Teniente Guevara ang nangyari sa ama ni Crisostomo, na ngayon ay tinatawag na Ong Pin. Siyempre, kilala ninyo ang Ilog Pasig na hanggang ngayon ay nandito pa rin. Noon, malinis pa ito at sa kwento ni Rizal, dito dumaan si Crisostomo Ibarra at Elias para tumakas. Ang bayan naman ng San Diego ay hindi totoo at ginawa lang ito ni Rizal bilang simbolo ng Pilipinas. Pero binase niya ito sa Laguna kung saan siya lumaki. Totoong hotel ang Fond de Francesca na itinayo noong 1810. Dito tumira si Rizal noong siya ay estudyante pa lamang. Pangwalo at huli, ang Noli Me Tangere ay ginawang pelikula at dula ng ilang beses, pero ang pinakasikat na adaptation ay ang Maria Clara at Ibarra o MCI na gawa ng GMA. Pero dahil mahirap gawing palabas ang buong libro, ginawan ito ng twists ng mga writer. Ano-ano nga ba ang mga binago ng GMA? Una sa lahat, may history consultant ang TV show na MCI para siguraduhing tama ang mga linya, settings at mga damit. Kailangan din ng mga artista na matutunan ang tamang pagsasalita ng Tagalog at Espanyol. Ang karakter ni Fidel ay wala sa nobela. Ito ay dinagdag lamang ng GMA para magkaroon ng appeal sa mga manonood. Hindi naman nagkamali dito ang GMA dahil isa si Fidel sa mga naging dahilan upang sumikat ang palabas. Ang karakter ni Fidel na ginagampanan ni David Licauco ay isang negosyante. Sa totoong buhay, si David ay isang negosyante din. At alam nyo ba na ang surname na Licauco ay lumitaw din noong 1800s, kasagsagan ng pagdagsa ng mga middle-class Chinese businessman. Ito ay pinagdugtong na apelyedo upang magtunog Espanyol dahil noon ay masama ang tingin sa mga Chinese. Sa isang episode, noong uuwi si Ibarra sa San Diego sa nobela, ay sinabi na nakita niya ang patuloy na paghihirap ng mga Indio. Sa MCI, makikita natin ang isang eksena kung saan sapilitan na pinagbabayad ang mga tao ng renta. Sinabi dito na kung di sila makakabayad ay kailangan nilang mag-polo y servisyo. Ang polo y servisyo ay ang sapilitang pagtatrabaho para sa mga Espanyol na kadalasan ay nakakamatay dahil sa hirap. Maiiwasan lang ito kung magbabayad sila ng faya o katumbas ng 1.5 reales. Ngayon, ang 8 reales ay katumbas ng $1. Isa pa sa mga detalye sa nobela ni Rizal na napasama sa palabas ay yung mga tulisanes. Nasabi na natin na totoong may mga tulisanes noon. Kung mapapansin nyo, hindi pa masyadong ginagamit ang salitang Pilipino na tugma sa nobela kung saan ang salitang Pilipino ay hindi masyadong ginagamit at Indio pa ang tawag sa mga tao dito sa Pilipinas. Sa kabuuan, maraming mensahe ang nakatago sa nobelang ito ni Rizal. Hindi lang ito isa dahil may kasunod pa ito na Book 2, ang El Filibusterismo. Pero ang tanong, gusto mo ba itong basahin? I-comment ang iyong sagot sa ibaba. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.